Tanong, yan. Nasa panahon na po tayo na pwede kayong magtanong kahit sino po. May Supreme Court, bakit kumuha pa ng ICC? Correct. Bakit kayo magsasampa ng ICC? Katulad niyan, tignan niyo yung UN rapporteur. Yan, ganyan kasing gusto nila. Yung mga walang alam sa Pilipinas para kung sino lang yung nakakausap, puta, ICC, hindi pa nga nagsisimula. Guilty na kagad si Duterte. Ano po ba aasahan nyo na fairness dyan? Iba po kultura nila dun. Sa kanila nga, pagkain ng aso, malaking kasalanan na eh. Yan pang laban sa kriminalidad. Sige, basa po tayo. Unahin na natin tong Facebook. Wala akong mabasa. Wala nagko-comment sa Facebook. Pwede na po nating katayin. Okay. Ay, nga pala, no? So, ganito po, yung mga marami po nagre-request sa akin, nagme-message, pati po tong may-ari nitong pati po tong may-ari ng ating tinutuluyan. Sabi, sana naman mapanood nila yung replay ng Q&A. Okay po, baka palayasin ako ng kasera ko eh. Mapapanood nyo na po yan. Lahat po, magmula po ngayon, kasi sa replay, pinuputol ko yan, hanggang dun lang sa mapapanood nyo na po yan sa isang channel ko, yung Pindot na TV. So pagka-upload po ng replay nito, i-upload ko na rin agad yung Q&A doon po sa Pindot na TV para po mapanood nyo rin yung replay. Okay. Eto na po, panoorin po natin. Panoorin, magbasa na po tayo pala. Magandang hapon, kumusta po? Okay naman, okay naman. Aksaya na naman yan ng pera ng bayan, imbis ipababa mo mga bilihin, puro hearing na naman. Totoo po yan, no? Ito po isa. Ang pinakamatindi pong pag-aksaya ng pera ng taong bayan, yung ginawa po nilang Bagoong Pilipinas Rally. Para saan po yun? Hindi ko po maintindihan talaga eh. Gagastos ka ng 29 million. Yun po yung may mga pera na lang kung yung ginastos pa ng mga bawat taong pumunta ron sa Luneta. Kanya-kanya yata ang pamasahe o kung bibigyan pa sila ng pamasahe, pera pa yun. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ikaw gobyerno, gumawa ka lang ng tama. Pag gumagawa ka ng tama, hindi mo kinakailangan mag-rally, magpakita na marami kang tao. Maraming kusa po yung tao, mamahalin ka. Ganyan po yung nangyari sa Duterte. Hanggang ngayon, sinisiraan na po ang mga Duterte. Pinagtatanggol ng pangkaraniwang mamamayan. Bakit? Nagtrabaho talaga si Tatay Digong. Ang trabaho ni Tatay Digong, nakikita, nararamdaman, naaamoy. Kitang-kita po namin kung paano po nagtrabaho yung mga komunidad namin. Pwede po kayo magtanong lahat. Yung mga komunidad po namin ay tumahimik dahil sa war on drugs. Yan pong Dolomite, kitang-kita nyo, basurahan na naging pasyalan. Gumanda po lalo yung Boracay. Okay, ayun kasi maganda din usapan sa Q&A. Minsan kasi late na kami makapanood kaya hindi naabutan ng Q&A. So ito po, lalagay ko na lang po ito yung Q&A sa ganitong pamagat, okay? Tsaka yung araw. Basta pagka-upload po, i-upload ko na rin kagad tong Q&A na to. Republic of Mindanao, big yes. Ako naman po, yung Republic of Mindanao, dahil Taga-Luzon ako, ayaw ko naman po silang humiwalay sa atin. No? Dahil Pilipinas nga eh. Pero, yun nga po, yun yung sinasabi ko. Sana magpakita tayo minsan ng pakikiramay naman sa kanila. Binabaha na, sisisihin nyo pa mga Duterte. Kung ayaw nila sa mga Duterte, mga tokhang na yan, nakasurvive. Joey, kumusta naman ang yung amo mong salot at walang hiya? Naghihirap na ba kayo? Welcome to Republic of Davao City. Pasensya si Digong. Patawa ka naman, James. Wala namang katotohanan.
Kumpirmado na po tatakbo bilang senador si Willie Revillame. Opo. Boss Baz, pwede bang hulihin ng mga ICC at wala silang pahintulot sa gobyerno na mag-imbestiga? Batuhin na lang po natin ng tae pag nakita nyo. Kasi wala, yun po sila tae lang ang katapat nila. Alam niyo po, pwede naman mag-issue sila ng, 'di ba? Ano ba sabi nila? Mag-issue ng warrant of arrest. Si Putin may warrant of arrest. 'Di ba? May warrant of arrest si Putin. O ano po nangyari sa warrant of arrest ni Putin? Nahuli na ba nila si Putin? Ganoon lang naman po 'yun yung 51 billion po, budget po 'yan ng DPWH, 'di ba? Oy, thank you very much Ninya Sarko sa 799 Australian dollars. Okay, yung mga sa TikTok po, pwede po yata kayong ano bang pwede niyong ibigay? Pwede kayong mag-heart-heart diyan at magregalo. Yan, Centros, yan. Tadman, yan. Bigay kayo ng ganyan. Hindi ko alam kung finally, salamat Lord at nakinig na si Boss Buzz, di na puputulin ng video. Ay, hindi po. Puputulin ko pa rin po. Kaya lang po, yung kaputol po, doon po sa kabilang channel, yung Pindot na TV. Doon nyo po papanoorin sa Pindot na TV sa YouTube. Okay? Di na puputulin ng video. Shoutout Cecilia, Reynaldo, Carolino, Robert at Nico, Go Duterte. Ayan po malinaw po How about 51 billion? Yan nga po pinapaliwanag ko, James, no? Ang 51 billion po na sinasabi nyo paulit-ulit, panlilin lang yan sa inyo Madali kayong linlangin. Sino ba nag-confirm na may 51 billion? 'Di ba DPWH? Hindi po, wag na si Pulong. Ako na nga nag-explain, ikaw naman no. Dito ka nagtanong tapos gusto mo si Pulong. Ine-explain ko nga sa inyo 51 billion, budget po yan ng DPWH, dun po sa lugar ni Pulong. Di dapat tinanong nila yung DPWH kung yan ba'y nilagay nila sa proyekto o binulsa nila. Kasi tinanong nila yung DPWH Ano tinanong nila? Totoo bang may 51 billion na budget dyan sa inyo? Sa lugar ni Pulong? Opo, meron pong 51 billion. Hindi mo alam pala, James. Ay magbasa ka kasi ng dyaryo. Ngayon, kayo nag-aakusa na merong magpakita ng ebidensya. COA report, kunin niyo yung COA report. Hindi naman namin dinideny na walang 51 billion Ang sinasabi namin, saan ba napunta yan? Dapat tinanong niyo yung source. Ang source niyan, DPWH Di malamang pera nila yan. O kung pera nila yan, meron bang proyekto na 51 billion sa Davao, dun sa lugar ni Pulong? Di puntahan nyo naman ngayon yung kung ayaw magbigay, kung ayaw alam mo pala James Ngayon magsuplong ka na kung sa tingin mo hindi sapat. Yan yung problema sa inyo May COA report yan. Tapos na yan, matagal na, 2022 pa yan COA report. 'Di ba? Kasi nakapunta ako sa Davao, hindi ako magtataka Malalaki yung proyekto doon Ngayon, hanapin niyo yung COA report. Pag sinabi ba ng COA na may pagnanakaw na nagawa, hindi na ipatayo yung dapat ipatayo. Sa totoo lang, wala namang sinasabing ninakaw ni Pulong Ang sinasabi lang, umaangal yung mga congressman, bakit mas malaki na punta sa Davao? Sabi kasi ni Duterte, unahin ko muna yung mga taga-ibang lugar. Inuna naman. Hindi naman umaangal yung ibang lugar. Inuna nga yung ibang lugar Di ba? Yung taga Bicol nga, inuna Meron na silang airport, maganda. Inuna pa. Hindi naman sinabi na pababayaan naman din yung Davao. Kayo naman, sobra naman kayo. Ngayon, kung meron pong COA report na nagsasabi na may ninakaw dyan, di yun po yung sabihin ninyo. Magsampa na ng reklamo. Wala naman po Alam naman ng mga congressman yan.
Okay. Okay na kung ayaw mo maniwala tanggalin na kita. Buwisit ka sagot nagtatanong kayo tapos 'pag sinagot kayo ayaw niyong maniwala, eh, anong magagawa? Alam niyo vlogger ako, eh, 'di ba? Vlogger ako. Magtatanong kayo, sinagot ko kayo, ayaw niyong maniwala, puta anong gagawin natin? Ang ganda ng paliwanag ko, eh, galing 'yun, kinumpirma 'yun ng DPWH. Bakit nila nakumpirma? Pondo nila 'yun, eh. Eh, di tinanong niyo dapat yung DPWH kung 'yan bang pondo niyo na 'yan ay nagawa ninyo ng maayos o naghatian kayo ni ano, naghatian kayo ni Pulong o hindi nila tinanong. Bakit hindi nila tinanong? Eh, hindi naman 'yun yung intention nila, eh. Okey. Mag-ano lang po kayo, follow-follow lang po sa TikTok. Tsaka yung COA po may mga report po 'yan. Wag nating i-COA 'yan, Duterte 'yan, meron bang gano'n? Hindi po totoo 'yun. Masakit kasi sa tenga yung mga nagawa ni Duterte, real talk lang po. Tama 'yan. Tapos 'pag hindi po nila kayang sundan, siraan na lang. Kita niyo, ang dami po napagawa dito sa Metro Manila, Skyway, et cetera. Paano sinisiraan nila, meron pa rin traffic sa EDSA. Kaya nga po gumawa na ng ibang daan, eh. Hindi niyo nakukuha yung ano, eh. Kaya po gumawa na ng ibang daan para hindi na kayo magsiksikan sa EDSA. Pero kung sa EDSA mo pa rin gustong dumaan, eh, di mata-traffic ka talaga. Ang gusto talaga ni Duterte diyan dapat patong-patong yung EDSA. Kung mga 7 patong. Mas may bayaran na naganap sa Bagong Pilipinas, 2K nakuha ng kapitbahay namin. Panahon na siguro inelkater ang mga utong ng mga loko-lokong naghihinala kay Pulong. Dito ako lagi nanonood sa idol kong si Mang Kanor, may sense. Salamat tinawag mo pa akong Mang Kanor, hayop ka. Hindi mo gan mga ganyang mga banta-banta, uunahan na kita. Hindi mo na ako mapapanood kahit kailan. Si Pamela Wan naman 'no, Pamela Wan, i-unfollow niya raw ako, 'di unahan na kita, tanggalin na kita. Daming congressman na professional na OGAG. Boss Bads, may kredibilidad ba si Las Cañas? Naku po, eto nga, nilabas na yung sabi na DI, 'di ba? Na pinatay daw yung DI ni anong pangalan nun, yung Duterte, basta meron kapatid yata ni Tatay Digong yun. Yun lumantad yung DI, o buhay siya. Hinihinog ka lang ni Duterte siya. Takot ako diyan, Diyan takot ako, 'Di ko binoto 'yan. Paano ba magtanggal ng mga loko-loko sa TikTok? Alam niyo, eto lang po payo ko 'no, sa lahat po, mapa-TikTok, mapa-YouTube, mapa-Facebook. Alam niyo po, milyon po yung puwede niyong panoorin. Kung ayaw niyo po, wag niyo pong sa totoo lang po, wag niyo pong bigyan ng sakit ng ulo ang inyong sarili, 'di ba? Pumasok kayo, 'no? Pumasok kayo tapos nabasa niyo na hindi ko gusto 'tong pinagsabi nitong tao na 'to. Labas na agad, hanap na kayo agad ng gusto niyong panoorin. Ako gano'n, eh, 'di wala akong problema.
Hindi ako marunong mag-block sa TikTok, eh. Si Pau yan, boss. Boss, bagsak presyo na ulit ang shabu dito sa'min, ay yung balik bisyo dito sa'min. Nabagaan siya kaanak ko, nakakondo na sa loob. Si Pau, tatanda ka sa de-oras sa mga yan, sir. Ay, hindi naman. Laruan nga natin yang mga yan. Kaya lang pinapayuhan ko sila, 'di ba? Ng may sense na payo, 'di ba? Maganda naman yung payo ko, eh. Ang payo ko sa inyo, real talk. Kung ayaw niyo nung pinanonood niyo, nakukuha niyo pang ano, eh, magsalita, eh, 'di mabubwisit lang kayo. Ayaw niyo na nga, eh. SR Badong, maganda sana si Kuya Will bumalik na lang po sa showbiz. Tapos wawawin ipalabas sana ng sabay sa TV5 at saka sa ABS sa 12 noon. Ay, hindi ako maano sa showbiz, eh. Boss Buds, para sa'yo, sino ang mas maganda? Si Sarah o si Lisa Per? Kasi nagseselos daw si Lisa Per kay Sarah ayon kay Harry Roque. Hindi ko po kilala si Lisa Per. Pasensya na po kayo. Hindi ko kilala si Lisa Per, eh. Yung walang pangkape, mag-like-like lang kay Boss Buds. Magpakape po kayo, wag po kayong mahiya. Wala pa yata nagpapakape. Kayo naman po sa TikTok, ano lang kayo, pindot lang kayo ng mga kung ano-ano diyan. Rosas at mga puso. Yan. Ayun, may black account. Ay, hindi. Mali yata ako ng ano, na-block, Lu Kap Elsar. Boss Badong, mahusay, mabuhay ang DDS. Sir Badong, tanong ko lang, ay bakit hindi pasukin ng ICC ang Inglaterra at Pransya? 'Di ba may kasalanan din ng mga yan sa giyera sa Libya at Iraq? Correct, lahat po pasukin niyo. Hindi nila kaya, eh. Yung maliliit na bansa lang kaya nila, eh. Wala na po talagang papatunguhin ng Pilipinas sa yan ng politika at bugok na oposisyon Pilipino. Patras tayo lahat ng patras sa pag-asenso sa kabuhayan. Alam niyo po, huwag niyo pong isisi sa mga Duterte kung matras tayo. Dahil panahon ni Duterte, malakas din po ang oposisyon. No? May Aus Duterte movement niya, eh. Ngayon nga, walang Aus Marcos, eh. Doon, may Aus Duterte. Ayan, thank you very much po sa mga nagbibigay po ng mga rosas. Si Puji Lucy. Ayan. Bakit ayaw idemanda ng libel si Las Cañas? Hindi ko po alam. Kasi po marami po nanira sa mga Duterte, kahit po nung sila ang presidente, hindi naman po sila sanay magdemanda. Sinasagot lang po nila. Kasi po, wala pong puwang pag ikaw po government official, meron ka naman pong ano, eh, meron ka naman pong way para sagutin, 'di ba? Yung mga berada sa iyo, bakit ka magdedemanda? Ano po sila, eh, maibigin po sila sa press freedom. Thank you very much kay Ben Shukak na nagbigay sa atin ng 20 Hong Kong dollars. Yan, maraming salamat sa iyo, Ben Shukak. Trolls talagang chance nila yan kumita. Yan, tanungin mo sila sa kanya. Hi, Kuya Buds, na-follow na kita dito sa TikTok. Wahaha. Join. Yan, maraming salamat kay Fuji Lucy na nagbibigay sa iyo ng sa atin ng mga flowers at pana. May pana pa. Boss Buds, corny na ng ICC na topic. Corny natin na rin yung fentanyl. Corny na rin yung tchatcha. Yung 5.6 na baba ng GDP na lang. Bakit ano nangyari? Boss Buds, please explain. Yun nga po yung sinasabi ko sa tweet ko, no? Na umuunlad po ang Pilipinas sa dyaryo. Nung panahon po ni Duterte, kitang-kita natin, nararamdaman natin na umuunlad ang Pilipinas. Kasi kitang-kita natin yung pagbabago, eh. Ramdam-ramdam natin. Ngayon po, pilit po sa ating sinasabi na umuunlad tayo. Pero hanggang dyaryo pa lang. Magkaiba po yun, eh, no? Magkaiba po yun. Kasi report lang yan, eh.
Ang importante yung nararamdaman niyo, 'di ba? Sana yung mga report sa dyaryo, makarating sa ating bulsa. Kaya ba dong sa tingin ko palaos na po si Pau Salot, lumang estilo na siya bugokis talaga, 'di marunong mag-upgrade. Gaya mo, ikaw naman neneng, oh. Ang alam ko sa ICC, yung sticker na nilalagay sa kubeta. Puwede namang ilaw, puwede namang ibang produkto, bakit kubeta? Naging puppet ng pinsan niya, 'yan. Number one, digong pa rin kami, 'yan po. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng mga PBBM, merong mga demonyo pa na nanggugulo. Hindi po kami nanggugulo, kami po ginugulo. Ah, Alam niyo sa totoo lang, wala po sanang problema, putya meron po kasing kamag-anak incorporated si PBBM na, gusto pong mamuno sa Pilipinas, 'yan. Sa totoo lang, Boss Bats may gagawin daw rally sa Manila, 'di ko alam kailan. May alam ka ba boss? Alam ko nga meron pero hindi pa po kasi pinaho-hold po yung organizer kasi sinabihan po yata nila Vivian Velez, may napanood ako. Mamaya i-ano ko sa'yo, Kapiel, kasi hindi po siya ano, parang, ayaw po ni VP Sara, parang gano'n. Kaya hindi po natin pinapanawagan. Nakita ko po yung poster, ewan ko kung matutuloy sila. Kasi parang ayaw, parang kusa lang nila, Pero nakikiusap nga si Inday Sara na sana 'wag na ituloy. Kaya hindi po natin pinapanawagan dahil supporter po tayo ni Inday Sara, Evelyn Aguilar, thank you very much sa 800 yen na pangkape, 'yan. May budget naman si Las Cañas, magkano kaya? Wala po tayong alam diyan. Boss, baka sticker yung darating sa Pinas. Boss, suportahan mo po Mindanao Republic. Para sa akin, pwede po kasi konti lang budget na nila ng gobyerno, kaya mahinang progreso at kaya madami ang nagre-rebelde. Mindanao Republic, siyempre hindi po tayo taga Mindanao, no? Kung ako lang po masusunod, ayaw ko pong humiwalay sila para Luzon, Visayas, Mindanao pa rin. Kaya lang, wala tayong magagawa kung talagang yung mga taga Mindanao, 'di ba? Ano po, so sana po lahat po na nanonood na nagbigay po ng mga heart, i-follow nyo lang po ako sa TikTok, 7,100 po ang nanonood, 7,100. Sana po i-follow nyo po ako sa TikTok para mapanood nyo po ako lagi, no? Masaya pala dito, lagi po tayong la-live sa TikTok kasabay po ng live natin sa YouTube. Boss Bads, yung mga kumokontra sa gobyerno, di nila alam, isa na sila sa nagpabagsak sa Pinas kasi bayad yan sila. Itutur po natin ng ICC sa Crocodile Park. Hindi ako nakarating tuloy sa Crocodile Park niyan. Kasi nga, nag-uulan Kaya talagang, okay. Boss Bads, yung mga Kuya Badong, si Lenny pa din, si Lenny talaga. Si Lenny forever, nadaya lang si Lenny. Lundag, Pilipinas. Boss Bads, asenso ba ako kung magtitinda na lang ako ng buko juice? Depende kung marami kang ititinda Yan. Boss Bads, kung i-endorso ni Tatay Digong si Willie Revillame for senator, iboboto mo ba? Alam niyo po, lahat po ng endorso ni Tatay Digong kasi gusto natin na pamparami rin niya. Pamparami rin yan dahil pag kay Duterte po yan, ang boto niyan sa mga Duterte rin di ba? Di magiging pro Duterte na po yung Senate President na susunod. Kasi marami na Tignan niyo yung mga sigurado na si Bato, si Bongo, tsaka si Tolentino. Pasok lahat sa top 12 yun. Si Aimee Marcos o si Willie Revillame, 5 na. Yung mga possible pang sumapi sa kanila, sila Lacson, sila Pacquiao, si Tito Soto, o majority na yung mga pro Duterte.
Kasi yun lang naman yan, magiging pro BBM ba sila o pro Duterte yung mga papasok na senador. Ganun po yun. Tapos may mga dati pa, yung magkapatid na Cayetano kahit papano. Alam ko susuporta pa rin yan sa mga Duterte. Uy, thank you very much kay Paru na nagbigay nung kung ano man yung binigay niya. Okay, kaya maganda po yun, kontrolado nila para po si Mark Villar pa pala, nakakalimutan natin. Baka maging majority yung pro Duterte senators. Siyempre, boboto natin sila Harry Roque, si Panelo, at saka si Persida Acosta. Oh. Di majority na tayo. Pag majority po, at least yung may pantapat tayo kung si Tambi pa rin yung magiging House Speaker, eh matatag-tatag yung ating presidente. 'Di ba? Ng Senado. Makakapag ano tayo, magiging majority tayo sa Senate. Kayang tablen. Eh ngayon po, sunod-sunuran po yung Senate President natin, sunod-sunuran lang sa ano na sa House of Representative. Okay. Boss Bas, bakit di ka naka-ICC ang bansang Colombia kasi may plantation ako kay Yun na nga eh. Bakit kaya? Oy, thank you very much sa pa-ice cream, tsaka kung ano-ano pang binigay ni Paru-Paru, Paru-Paru G. Marcoleta, oh, 'di ba? Subok na matulungin si Kuya Will, nabibigay ng ayuda, yan na galing sa sariling bulsa niya. O pantapat naman natin si Willie Revillame, pasikatan kay Rapi Tulfo. Boss Bats, bakit madaming pulis na dadawit sa kaso tulad ngayon ni Major Quijano? Hindi ko po alam. Wala po akong masabi. Hindi ko po kilala si Major Quijano. Sir Badong, dapat hindi charter change, kundi Speaker of the House change. Pwede rin. Pwede rin naman. Boss Bats, bakit? Boss Bats, hinahanap na daw ang mga vlogger pumunta sa Davao Rally. Kayo naman. Okay lang po yan. Talagang ganun ang vlogger di ba? Parang press po yan. Di ba? Ganun talaga. Late na naman ako. Team replay na lang. O, sa lahat po ng mga... Kasi marami po nagre-request. Yung pinuputol ko daw po sa Q&A. Mapapanood nyo na po yung Q&A. Sabay na po ng replay. Ay lilipat lang nyo po ng channel. Hanapin nyo lang doon yung Q&A ng ganitong topic. No? So, mapapanood nyo na po to kasi dati nakakat ko kagad. Mapapanood nyo na po yan sa Pindot na TV. Yan. Samba Fiesta ngayon, gusto ko sana umorder na lechon yung namumula. Yung pisngi katulad kay Martin. Ang sarap na lechon talaga rin sa Davao, sa Chavez eh. Kuya Badong, naiwan mo ba yung anak mo sa Davao? Ang pogi-pogi mo daw. Na pagbintangan pa na estapa yung bumili sa Jollibee. Hindi po. Hindi po. Nagbibiruan lang kami. Maraming salamat sa ano nang pangalan nun. Yung bumili po ng Jollibee. Thank you very much. To talaga si Neneng. Nakalimutan ko na yung pangalan. Modern makapili yan si Trillanes, Tridor sa mga Pilipino. Yan. Balik ka ulit ng Davao, Boss Buds, bukas ng hearing ng Senado. Babalik po ako pag summer na siguro, yung walang ulan. Sayang yung pag-stay ko kasi hindi talaga ako nakalabas eh. Yung huling araw ko nga, dapat papunta kami ng Kapatagan, yung sa bundok na banda. Wala eh. Nag-uulan eh. Chris, sana pero kung ganyan ginagawa ng HOR, maghiwalay na kami tapos kami ang pinakamaraming tax. Pero wala silang binigay na malaking budget sa Mindanao, kapal na mukha ng HOR. Si Banat Bay at iba pang vlogger ipapatumba daw. Jesse, yon si Jesse. Jesse, maraming salamat sa pagbili mo ng Jollibee. Yan. Gutom na kasi ako noon kaya lang naka-live.
Super enjoy kami, namin dito sa galaan sa Samal, Miss Butterfly. Sayang, eh. Ang ganda ng Kapatagan, Boss Buds. Eh, hindi nga ako nakarating dahil malakas po ulan. Boss Buds, wala ka bang death threat? Si Banat Bay, eh, hindi ko na lang po pinapansin. Hindi po ako sikat, eh. Sila na lang po. Pag sinabi ko ba may ganun ako, panonoorin nyo. Hindi po, eh. Pasensya na po kayo. Matanda na po ako, eh, 'di ba? Ano man ang mangyari sa akin, kota na po ako sa mundo. Oo, 'di ba? Pakainin kita ng niluluto, native pork chicken sa kawayan. Wow! Eh, sayang naman nagpunta na ako rin, 'di mo ako pinatikim. Ang sarap-sarap pa naman niyan 'no. Mukhang sa kawayan niluto, 'di ang sarap nun. Hmm, sayang, sayang naman. Okey, ang ganda ng Kapatagan, 'yan nga. Good afternoon po, VMB, 'yan. Huwag kayong maglala, babalik at babalik tayo diyan sa Davao. Boss Buds, ano sa palagay mo ang magpapa-drug test ba si BBM? Malamang hindi. 'Pag di yan ihinto ng, ang PI, mapipilitan kaming aralin ng Mindanao Republic. Aralin muna daw namin yan, sabi ni Marie Fiona, yan. I-drug test na yan. Boss Buds, ang daming resource ng Davao at ang buong Mindanao. Sagutin mo muna yung vlog ni Nino Barsaga na banggit niya pangalan mo doon. Ano po yung sinabi sa akin? Gusto niyo pa manood pa ako ron. Eh kung napanood niyo po, ano po yung sasagutin ko? Hindi ko po kayang panoorin pa yung mga ibang vlogger. Magtanong po kayo kung ano man yung sasabihin ni sinabi ni Nino, dapat tinanong niyo na. Happy birthday, Councilor Tek Ocampo ngayong araw. Birthday pala ni Tek Ocampo. Happy birthday, Councilor Tek Ocampo dyan sa Davao. Yan po, ganda ng interview namin. Eh. First time ko po nag-interview ng seryoso. Ang na-interview ko lang po si Cuadro Alas. Panay kalokohan lang kami. Ayaw nyo nga ng tiyatya pero gusto nyo ng separation of government. Parang mga nakakasira naman kayo ng ulo ngayon. Maraming Pilipinas na tao hindi sang-ayon. Iyan kasi kung pupunta ka ng Mindanao, may kamag. Alam mo, Torbic Peralta, totoo naman yun, no? Tayong mga taga Luzon, Visayas. Pero Mindanao sila eh. May sarili silang mga utak eh, di ba? Kung nakakaramdam sila niyan, hindi ko sinasabing suportahan natin sila. Sila po yung magpapasya sa kanila eh, kung anong gagawin nila. Siyempre, ako naintindihan ko naman out of frustration 'yan, eh, 'di ba? Kasi nakaramdam na sila na may presidente pala, eh. Nung naging presidente si Digong for the first time, ngayon lang sila nagkaroon ng ano, ah, nagkaroon ng, concern sa Mindanao. Eh, 'yun na nga, yung iniwan pa. Alam niyo sana kung hindi nagka-pandemic, sana nasimulan na yung railways. Boss Buds, pustahan na sila kung kailan matatanggal si PBBM, sasali ka ba do'n? Hindi po. Magalingin po ako sa mga binoto ng tao. Binoto po 'yan si PBBM ng 6 years. 6 years po, hindi po ko na kasi halimbawa po naging presidente si Sara Duterte, 'di gagawin lang po nila yung ginawa niyo kay BBM. Puwede rin po nilang puwede rin po talaga nilang tanggalin agad, 'di ba? Hindi po tayo naniniwala do'n, naniniwala po tayo sa botohan. Yan po ang aking paniniwala. Kung binoto po, binoto. Boss Bas, bakit hindi mo interview si Attorney Vic Rodriguez? Ako po ay isang maliit na vlogger, hindi po nila ako kilala. Siyempre po papayagan lang yan. Tsaka hindi po yun ang format ko eh. Hindi po ako interviewer. Ako po ay commentator. Iba-iba po yan. May mga magagaling po sa interview. Ako po, hindi po ako magaling sa interview.
Kaya po ganito ang format ko. Nagko-comment po ako sa mga pangyayari. Okay? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna tayo. No, magkita-kita po tayo mamayang gabi. So yung mga taga TikTok na nagustuhan po tong ganitong format natin ng pagla-live, sana po makasama ko po kayo mamayang gabi uli dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyung Panlipunan, Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Sa mga taga-TikTok, paalam. Paano ba pinapatay ito? Hindi ako sanay na mag-live. Ayun, end now. Okay, maraming salamat po sa mga taga YouTube. Nauna na po